Yo! Hello! Ayun ano. We're back with another topic kasi kanina napag-usapan namin yung identity crisis. Ngayon, crisis din kasi, existential crisis. Let's get deep down. Ano naman gusto kasi ni share gusto nila mag-share ng kung ano ba yung mga na-experience niya. Gogo. Tayo. Mag-share tayo ng kung ano ba yung mga naramdaman natin, ano ba yung mga nangyari during an existential crisis. Kasi dikit din yun sa identity. So ano muna, bigyan muna namin kayong brief description about Existential crisis. Yun yung mga araw na pinupunan mo na yung sarili mo kung bakit ka pa nabubuhay. Yun yung mga araw na hinahanap mo yung worth mo. Anong worth mo? Yun yung philosopher face mo, yung yung pinanganak ka, why though? Bakit why nga ba? Bakit ka pinanganak? Why? So, ayan, sige na nga, dito muna tayo sa fresh. Siguro balik ko lang nung nakaraang video, siguro kung napanood nyo yun, panoorin nyo. Yung ano yung tinapik natin doon? Expectations. Ayun, panoorin nyo na lang. So babalik ko lang ulit. Yun yung isa sa mga existential crisis na nangyari sa buhay ko. Ever since na bata ako, ang pangarap ko kasi talaga is makapagtapos ng college, makaapak sa college. So, nung nandun ako sa pangarap ko na yun, dalawang taon. a problem arose. So, ayun, bigla may sumulpot na problema, tagalogin na lang natin. Nagkakadapulol-pulol ako at hindi, medyo uncomfortable kasing pag-usapan. Pero sige, for the sake of this episode, ayan, nakatungtong na ako sa pangarap ko. College na ako ngayon. The only thing that I want is makapagtapos. Pero, nung pagyari ko ng second year, which is ngayon ng bakasyon, papa-third year na, biglang sinabi sa akin na maghinto muna daw ako, tapos tsaka mag-work para makatulong. So, basically, parang sinabi sa akin na, paano ba? So basically parang sinabi sa akin na itigil ko na yung pangarap ko. Tigil mo muna yung pangarap mo para matulungan mo kami. So, ewan ko, siguro para sa ibang manonood, napakababaw nun. Pero sa buhay kasi, isa yun sa mga gusto kong patunayan. Kumbaga kasi yun life goal niya yun Nasa bucket isa sa mga life goal ko na makapagtapos ng college, maging degree holder, at magkaroon ng magandang trabaho. Though hindi naman din para sa akin yun, para din naman talaga sa pamilya ko yun. Nung sinabi sa akin yun specifically ng mga magulang ko is parang nag-breakdown talaga ako nun. 4 na araw ata akong hindi nakatulog nun. As in, power nap lang, bitin pa. Nasa 1 hour lang yung naitutulog ko nun. Mortal. Tapos doon na pumasok yung existential crisis. Sabi ko, bakit ka ako ganyan? Ang daing bakit sa utak ko nun. Ang daing mga tanong na hindi masagot kasi hindi ko naman siya mailabas. Naisip mo kasi nun pa rin na pagka tumigil ka sa pag-aaral, anong matitira sa'yo? Kasi malaking part na ng sarili mo yun. Malaking part kasi ng pag-aaral yung ginagampanan. Malaking part yung ginagampanan ng pag-aaral sa sarili ko. Kasi doon talaga ako nagsunod ng kilay. Though hindi naman ako napakatalino, sobrang talino, pero kasi nag-e-effort ako, nag-e-exert ako ng effort para doon. So, doon na pumasok sa isip ko na maraming bakit ganyan. Andun na sa point na kung sinabi ko sa sarili ko, disclaimer or discretion, huwag niyong gagayahin kung ano ba. Pero di ko rin kasi masasabi na huwag niyong gagayahin yung nasa isip ko. Dumadaan talaga sa phase na nagkakaroon ng suicidal thoughts. Talagang nandun ako, nakatulala ako, nakatitig ako sa dingding, iniisip ko on how to end my life as soon as possible kasi feeling ko kapag hindi na ako nakapag-aral is parang magiging worthless piece of crap ako. So yun, paano ko siya na-resolve ba? Naging vocal ako sa mga malapit sa akin, ayan sa kanilang dalawa, tumawag ako sa kanila na umiiyak ako. Amin mo naman par. Gar, bakit ba Gar? Though it seems awkward, pero that's the only way I know how para gumaan yung pakiramdam ko. Which is good. Nagsabi rin ako sa girlfriend ko, nagsabi ako sa mga pinakamalalapit na tao sa akin na alam kong maintindihan kung anong nararamdaman ko. So,
at the very least talaga, gumaan yung pakiramdam ko. Ilang araw ko siyang hindi iniisip. Tapos, andun na ako sa point na kahit sabihin pa nila ulit sa akin yun, ayos lang kasi it's my life, so it's my decision. Wala silang magagawa kung hindi naman nila ako mapaghihinto kasi wala naman talaga silang magagawa. Gusto ko talaga mag-aral. Simula pa naman nung elementary kasi ako, parang doon na nakubog na papasok ako kahit walang baon, basta makapunta lang ako sa eskwelahan. Papasok talaga ako nun, yung baon ko lang nun, kape na nasa peanut butter jar na wala nang laman. Tapos ayun, parang doon ako nahubog na, sige aral kahit wala ka ng baon, ganyan. Ayun, maraming times na rin na dumaan ako sa existential crisis na naramdaman ko kung wala akong halaga. Tapos, ito po last vacation ata din. Lagi na lang vacation eh. Kasi ito madalas mangyari talaga during vacation nangyayari ang existential crisis. Bakit? Kasi wala kang magawa, wala kang mapag-abalahan, wala kang binubuhusan ng oras tsaka ng effort. Yung normally na nagka-cramp ka sa school, normally na gumagawa ka ng assignment, ng project, it keeps you occupied. Ngayon, if you take that away, magkakaroon ka ng oras sa sarili mo na mag-isip. Alam mo yung idle moment lang na nakatulala ka tapos mapapaisip ka na lang bigla. Saan nga ulit patungo yung buhay ko? Alam mo yung mapapaganon ka lang. Ayun nga. Wala kasi akong trabaho last year nung vacation. Tapos, nakikita mo naghihirap yung parents mo. As in, nasa isang beses lang kami kumakain nun sa isang araw. Minsan, minsan talagang, ayun, at least may kape sa umaga. Ganun. So, nakikita ko na nahihirapan yung provider ng pamilya namin, which is si ate nga siguro, at si papa. Kaya naisipan mo? Kaya, naisipan ko talagang mag-work, pero hirap na hirap ako nun. So, sabi ko, what's the essence of life? Na andito na ako, kompleto ako, may skills ako, meron akong knowledge pagdating sa trabaho kasi simula pagkabata, ang dami ko napasok ang trabaho. Ang dami talaga. So, iniisip ko, anong kulang sa akin? Siguro ba't ako nagkakaganito pa rin? Anong essence ng buhay ko kung umabot ako ng ganitong edad? Kasi para sa akin, matanda na yung 20. Sorry na, 22 na ako, magto-22 na ako eh. Para sa akin kasi matanda na yun, kunwari, wala ka pang work. Though meron akong work ngayon, pero kasi last year wala talaga. Sorry na. Tapos, sideline lang ako eh. Tapos ayun, doon ako napaisip na ano nga yung pinaka-essence ng buhay. Kung nakikita mong nahihirapan yung pamilya mo, nakikita mo nahihirapan yung sarili mong pamilya, pero wala kang magawa. So, doon ko kinwestiyon na ano yun, mo sarili mo, pangarap mo o pamilya? Oo, doon ako kinwestiyon yun na maging ko na ba ako dapat. Actually, na raw na siya nangyayari sa last year na naisip ko na rin yun na mag-stop muna tapos magtrabaho. Sa sarili ko yun pero kasi ngayon parang nagka-pressure ako na second year na ako, magte-third year na ako, sayang naman malapit na Oo, kung ihihinto ko pa. Kung ihihinto ko muna, sayang kasi yung panahon na dadaan. Noon kasi, sa akin, parang kung nakapag-desisyon ako na makapagtrabaho noon, first year pa lang ako, parang okay lang sa akin. Parang ngayon, parang feeling ko, nandito na ako sa malapit na ako sa edge para makapagtapos. Tapos, maririnig mo sa pamilya mo na maghinto ka muna, ganyan. Kung kailan nandito na. Oo, kung kailan nandun ka na, nakatapak ka na. Parang nakapasok ka sa isang lugar na ngayon mo lang napuntahan, napakasaya. You're feeling comfortable with that. Nararamdaman mo yung mga new exploration mo, parang adventure. Yung exploration mo, parang nakakita ka doon ng bagong niche, natuklasan mo na kung ano yung dapat gawin, kung paano gawin, tapos biglang hihitakin pabalik, di ba parang ang sakit ng mata. So yun lang. Ang maraming araw, buwan yung lumipas bago ko siya ma-resolve. So ayun, yun sa'yo. Yun yung akin. Ikaw ba? Haba. Ha? Ikaw? Existential crisis. Wala, pag gano'n nag-stress eating ako, yun lang. Sheesh! Hindi, pag gano'n, yung pinaka-problem. Ano ba yung pinakamalaking question sa'yo during an existential crisis? Iniisip ko na, bakit ako? Bakit sa'yo nangyayari? Sa dinami-dami ng tao sa mundo, sa 8 na nga 8 billion, why does it have to be me? To face this kind of problem. Ito, kapag iniisip mo yan, lagi mong isipin, there's someone who's more miserable
merong mas naghihirap kesa sa'yo. At merong mga tao na nagsasuffer ng katulad ng problema mo. So, pag ginawa ko kasi yun, I'm invalidating my own nararamdaman at that time. Nafe-feel mo na na-invalid. Oo, parang, Hindi ka special. oo, mas lalong maaano. So, ang ginagawa ko nun, pag ganun, is that, nag-step back ako from a lot of people. Lahat, nag-isolate siya. Ina-isolate siya, which is, sinabi nga din ng partner ko, it's the wrong way to go about it. Kasi nga, when I isolate myself, I eat less, tapos I sleep less, tapos, iba-burn ko yung sarili ko sa trabaho. Like, yung mga times na, di ba? You keep yourself occupied. True. Di ba kasi, sa isang linggo, may isa akong day off, papalagyan ko yun ng duty, sino ba ako absent, kukunin ko na. Parang ganun. So, I won't have time to think. Parang pag uwi ko, tulog na lang ako. Totoo. Pero, but still, hindi ko matakbuhan yun kasi sa work ko, maraming patay na oras, lalo na pag pangmadaling Yung araw. idle hours. Idle hours ko. Mas lalo ako nagkaka-existential crisis sa work. So, ang ginagawa ko lang ng literal na push ko yung sarili ko until I forget about it. Parang tulak lang ng tulak ng tulak ng tulak. Ultimately, parang ginagawa mo is procrastination. Oo, pero alam ko naman na makakahabol din sa akin lahat ng mga inano ko. Alam ko yan. Kasi malapit na mag-end yung work ko, magkaka-school na, mas marami patay na oras ko. Apakadami. So, that's when I'll deal about it. When I'll deal about it? Tsaka mo na lang paproblemahin pag nandiyan. Parang hanggang ngayon, as long as I can takasan ko. Pero, depende rin kasi pag alam kong na siya. Sobrang bother yung uneasy ka talaga, yung hindi mo matanggal sa isip mo kahit na may ginagawa ka. Ayun, if it affects Other people. If it affects other people and yung mga closest sa akin, that's when I take charge. Which is, ginawa ko naman na yun last week. Last week lang kasi. Basta may mga naapektuhan na taong sobrang lapit sa akin na parang, ba't ang moody mo, ganyan, ba't palagi kang bad trip, ganyan. Palagi kang... Parang kalala ko yung naapektuhan, palagi kang stress, ganyan. In my mind, syempre, bibiruin ko lang, syempre, babae ko eh. Tapos, in my mind, shit, I need to deal with this shit na. Kasi naapektuhan na siya. So, ngayon, medyo na-handle naman na, medyo. Pero, I'm still grasping it. Kasi nga, ewan ko ba, bakit ko... Yung akin kasi, I don't need a big problem katulad nung kay Lance to have an You don't have to. Yun nga, I really don't have to. But still, I still have those times. Parang, okay naman, my life is going smoothly. Why do I feel this way pa din? Ganyan. Okay naman, smooth naman lahat. I have work, I bought what I want. Ganyan. Tapos parang yun. Yun lang. Ang matpapayo ko lang naman dyan, don't be a coward like me. Face it. Grit your teeth kung baga. Kasi if you don't do it now, and if you procrastinate it, malay mo may time na may problemahin ka nun, tapos magsabay-sabay lahat yan. Paano ka na lang? Sasabog ka na lang dyan para ka pag napuno ka na. Yes. And Idadagdag ako mamaya sa sinabi mo. yun yung bad habit ko din kasi. I wait for me to erupt. Pag nag-erupt na ako, parang for me kasi, mas madali ayusin yun pag andyan na siya lahat, nakalahad na. Kumbaga na-reveal na lahat. Parang iisa-isahin ko na yan. Ganon. Parang buffet. Yun, parang ganon yung gusto ko mag-buffet. Yun yung akin. That's my way. Wag ang toxic na gawin. Huwag mong gagawin sa sarili mo yun. Huwag mong uupo din yung demonyong kilay mo para sa problema na yan. As long as kaya mo, go. Yun lang akin. Nagdadagdag ba? So, yun. Yung nabanggit niya kanina na he keeps himself occupied. Ayun, yun din yung isa sa mga coping mechanism ko para takbuhan. Hindi naman takbuhan, though alam ko namang hindi may iwasan. Inevitable yung existential crisis. Actually, that's a common way to deal with the existential crisis. Keep yourself occupied. Oo. Yung ginagawa ko talagang may time na meron ako alam na trabaho. Hindi talaga ako familiar sa trabaho na yun, sa publication namin. Sabi ko, pahiram ako laptop. Editing? Nanghiram ako kay Clarice noon. Alam niyo yan, gabi yun, ipunta kayo nun. Nanghiram ako nung kay Clarice ng laptop, sabi ko ako gagawa. Si Clarice, kaklase namin. Kaklase namin, kaibigan namin. Tropa. Ayun, sabi ko sa kanya, pahiram ka ako gagawa. Pinuntahan ko si Clarice doon. Yun, sa akin yung camera, yung nanghiram pa ako kung saang malayo. Yung SD card. Yung SD card. Pang transfer ng mga videos and files. Ang layo nun para lang ma-occupy yung sarili ko. Tapos simula umaga
Simula umaga hanggang gabi, talagang nakaupo lang ako doon tapos inom lang ako tubig. Yun na yun lang talaga, parang hindi ko maisip yung mga mabibigat na problema ang kinakaharap ko, mga dilema na nasa harapan ko. Nagkaroon ng time na may nagaya ng tropa kasi feeling niya raw, ang lungkot-lungkot ko raw, ganyan-ganyan. So sabi ko, hindi ko kasi siya mahihindian kasi medyo malaki talaga yung utang na loob namin doon. Et na love. Hindi sa Yet na Love yun. Sa ano yun? Si ano yun? Basta, kilala nyo na yun. Oo, yun na. Basta yun na yun. Malaki kasi utang na loob namin doon. So, basically, hindi naman required umuo, pero kasi sa sarili mo, parang nahihiya ka na humindi. So, umuo ko. Doon na nag-arouse yung idle time na tinatawag. Habang nakatambay kami, as in, pagtambay doon, Tulala eh. nakaganyan lang talaga ako. Alala ko na. Oo nga pala. Iniisip ko, ayan, doon na nagkaroon nga ng idle time, so iniisip ko na yung mga problema na pinakaharap ko. Okay. So, ayun, another existential crisis na naman yun. Pero at the end of that day, ang ginawa ko na lang nun is nagpahinga, tapos isa pang coping mechanism ko pagdating sa mga problema, music therapy. Yan. Nagpatugtog ako doon, tapos nagpatugtog ako sa kwarto, tapos medyo tipsy ako nun kasi medyo nainom kami nun. So, natulog na agad. So, ikaw na, napahaba na naman. Sa akin, parehas lang din naman ako nung coping mechanism niyo, yung I keep myself occupied. Kasi nag-existential crisis ako at the best times of my life. Ayo. Diba? Oo. Sa akin, pansin ko lang sa buhay ko, sobrang dalas na bigla akong malulungkot, tapos bigla akong questionin yung sarili ko. Pagka masaya ako. Alam mo yun, yung when I'm feeling I'm on the top of the world, when I'm enjoying my life. Tsaka biglang may magtatanong, "Uy, tama ba yan?" Alam mo yun, Alam ko yan, alam ko yan. Okay lang ba yung ginagawa mo na ganyan, na ina-enjoy mo yung buhay mo? Hindi ba dapat binibuild up mo na yung sarili mo para sa future? Alam mo yun? Tapos, isa pa doon, i-compare mo yung sarili mo sa iba na, kaklase ko dati, milyonaryo na ngayon. Alam mo, parang feeling mo na pag-iiwanan ka. Kasi sila, alam mong nag-put sila ng effort para mag-develop na mag-umin ng pera, yung mag-hustle. Tapos ikaw, na-enjoy mo yung buhay mo na ganyan. Ayun, gano'n nagkakaroon ng existential crisis sa akin. Ngayon, when it happens, dati, ang ginagawa ko, katulad sa inyo, I keep myself occupied nga. Kasi, kapag ka-occupied ka, magkakaroon ka ng parang sense of meaning eh. Yung sabi mo sa sarili mo na, hindi ginagawa ko to para mag-develop ako eh. Hindi ginagawa ko to para magkapera ako. Alam mo yun? May reason ka para itigil yung pag-iisip ng kung tama ba yung ginagawa mo. Pero these days, tinatapat ko yung mga ganyan ko, existential crisis ko. Inuupuan ko yan. Upo lang ako dun sa kusina namin. Naka-earphones ako, magpapatugtog ako. Depende, rock, mga hard metal, ganun. Tapos, nagbe-vape ako, yung iniisip ko, bine-breakdown ko yung tanong lagi. Kung okay lang ba na ganito yung takbo ng buhay ko. And, ayun, napupunta naman ako lagi, hindi naman lagi, madalas sa conclusion na, okay lang yan kasi iba't iba ng daan na tinatahak ang buhay. Bawat tao. Buhay AD ka rin. Well, that's kinda, pero sa akin, ano talaga, sa tingin ko naman, okay lang yung ginagawa ko. Kino-convince ko yung sarili ko na okay pa yung ginagawa ko. As long as I reach that goal, yung goal ko kasi yumaman eh. Alam mo yun, basta ma-reach ko yun, okay lang sa akin kung ano yung ginagawa ko. And ayun, I keep feeding myself na okay lang, tama lang. Pero hindi, feel ko naman nagde-develop ako kapag ginagawa ko yun. It sounds so wrong, di ba, yung kino-convince mo na sarili mo. Pero, Gaslighting. parang ginagaslight ko na sarili ko na, pero no, I'm putting effort naman eh. Like, nililist down ko talaga. Legit, nasa notes ko, nililist down ko yung mga bagay na kailangan kong baguhin sa sarili ko. Pag napansin ko na, lalo na pag nasa existential crisis ako, talagang mapupuna mo yung mga kamalian mo. Na maiisip mo na, bakit nga ba hindi ako muunlad? Bakit ba, why am I standing still on this same ground, diba? Ganda ni Eileen eh. Anyways, ayun. Yeah. Ganun lang. That's our take. Ganun naman yung existential crisis namin. At the very least sa amin, syempre iba-iba naman tayo ng coping mechanisms. Yes. And as long as na hindi nakakapagpasama sa sarili mo at saka sa mga tao sa paligid mo, yung ginagawa mo para mag-cope up ka sa existential crisis, I think it's good. True.
basta hindi nakakasama sa As long as sarili mo. di ka- Sa kalusugan, tsaka sa mga tao sa paligid mo, hindi mo sila pinag-aalala ng malala. Ayun, okay lang yan. And ayun, pagpatuloy nyo lang yan, Yeah. keep fighting. Fighting. Hindi kami magra-wrap up ng topic kasi masyado siyang malalim. Iba-iba Oo, kasi tayo ng ano dito. Matatakal namin to in the future. Malamang sa malamang. Kasi hindi na mawala yun eh. Paulit-ulit lang yung Oo. cycle na yun eh. Parang every 2 months nga, every 3 months, every month, Nagkakaroon ka talaga. ng pagbabago, nang mapapansin sa sarili mo na mali. Immortal ka pag hindi. Hindi ka tao pag hindi. Pag Hindi, hindi ka nakita ng kapag ka hindi mo sarili. napapansin yung mali mo sa sarili mo, ibig sabihin, hindi naman namin sinasabing you're doing something wrong. Maybe you're just not aware enough. Oo. Hindi pa sapat. Kasi, Yung kaya self-awareness nga namin mo. ginawa tong podcast na to para makatulong din sa mga ganun. Yung maging aware kayo na may gantong mga phases sa buhay. Yes. Normally I do think na normal naman tayo, di ba? Oo. Oo. Kasi karamihan din naman ng mga na-encounter ko na tao, nagkakaroon ng ganun sa Ah. mga napagdadaanan ko. Yes. And ayun, kapag ka nahihirapan kang i-grasp yun, sana nakatulong kami. Sana kahit talaga. paano. And ayun, So, ayun. this is a wrap. Thank you sa panonood. Kung hanggang ngayon nanonood ka pa nasa dulo na to ng video. Slate! Bye.